rare, the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys, good morning. Welcome to my channel, and this is my second day here in Kuta, and this is my second vlog. Now the first vlog was about Beach Walk Mall, which is a very beautiful mall. Now this time, sabi ko, bukas na lang ako magba-vlog ng villa tour and room tour kasi pagod pa ako kahapon. So today I'll show you my hostel, guys. Kaso nga lang, I am just kinda not so happy kasi I'm used to different hostels that I've been to na is squeaky clean. I mean, yung talagang wala kang mapupuna when it comes to everything. Wala kang makikitang dumi, malinis lahat. Dito guys, sa hostel na tinitiran ko ngayon, it's like very raw and rough. So para siyang may mga dumi na nakikita na ng staff, deadma lang sila. At the same time, meron akong kwento sa inyo. So kahapon, pumunta ako dun sa bed ko, binigay nila yung bed ko kasi hindi siya air condition. Tag-iisa kayo ng electric fan. Napansin ko, walang lumalabas halos na hangin dun sa electric fan kahit na umaandar siya. So nung tiningnan ko, kaya pala walang lumalabas na hangin kasi hindi lang makapal yung yung alikabok, kundi talagang covered na ng alikabok yung buong electric fan sa harap at sa likod. So ako naman, mahihain naman ako mag-utos, marunong din naman ako. So, lumabas ako at nanghiram ako sa reception ng screw para nga, sabi ko, linisin ko yung electric fan. So, yung receptionist, alam niya na maglilinis ako ng electric fan. He never offered me na, oh, let me do it for you. Hindi nila in-offer sa akin. Tapos, ni-refer ako nila sa kitchen. Doon ako magtanong kung merong screw. So, pagdating ko naman sa kitchen, may staff doon. Binigay sa akin yung screw, but they never offered to clean it for me. So ako yung naglinis ng electric fan. Nilabas ko sa kwarto, nilagay ko sa lababo. Nakita nila dala-dala ko yung mga parte ng electric fan, but nobody offered to do it for me. So okay lang naman ako. Hindi ako guys yung tipo ng tao na parang masela, na nag-freak out pag madumi. Pero for me, ang madumi. Pero carry ko lang naman din. It's just that eto na lang guys, hindi na nga ako maselan, pero napansin ko pa yung difference ng malinis sa madumi dito sa hostel na to. How much more guys yung mga masiselan talaga. Siguro pagkakita lang nila ng place or nung lugar, siguro mag-freak out sila, mag-check out sila at maghahanap sila ng ibang lugar. So ganon, I'll show you the place. Okay naman siya guys. This is a bit far from the center of the tourist spot. Now far from Kuta Beach because we are like in a subdivision part. So ayun guys, papakita ko sa inyo. So kung makikita niyo siya guys, ayan siya Ayun, kung natatanaw niyo yan, dyan sa part na yan, may napakalaking hospital. Yung gray na building na yan. Hospital siya guys na kasing laki ng St. Luke's and Makati Med. So this is like a subdivision, or probably this is actually a subdivision na nga. Tapos ayan yung pangalan ng hostel ko guys, The House Hostel. So kung makikita nyo guys, eto, parte pa to ng hostel namin. Pero parang mga kwarto dyan is, mga kubo dyan is parang for individual use. Dito kasi guys sa parte na to ng hostel is yung mga bunk beds where we stay. Tapos I've discovered, meron din palang aircon, meron din palang fan. It's just that kaya ako napunta dun sa fan kasi parang yung pinakamura yung pinili ko. So ganun yun. So let's get in guys. So pagpasok mo, you'll see there are a lot of chairs and tables where people hang out. Ayan sila guys. So uso dito guys yung people hang out in this area. And that's the bar and the reception there. And there's a fridge. Tapos there's a chill area here beside the pool. So that's the chill area and this is the pool. Tapos may eto mga rooms yan.
And there are rooms here as well. And this is my room. Ayan. Dito yung room ko, tapos may chill out area dito. Ayan guys. Oh, so, and then this is the wash area. Mayroong meal, toilet, and all. Tapos going to the kitchen. Tapos mayroon pa din dito mga rooms pati sa taas. Ayan. So this is the toilet. Ayan, the shower rooms and the toilet there. Okay. So this is my room, guys. Ayan siya, oh. These are the beds. There. And hello. And this is my bed there. So ewan ko kung nakikita niyo, guys. There. So this is still a part of the property. Ito yung tinuro ko sa inyo kanina na parang may mga individual rooms. Tapos may mga hangout area din dito. Ayan. Tapos ditong part, sa likod ng kitchen, there's a gym. Parang a small gym where people can do exercise. Ganyan. Tapos may hangout area din dito. Ayan, oh. Ito, pwede ka dyan and all. So, ito yun. There. Ayan, ito yung labas. So, dito ako kahapon, guys, pumasok. Hindi ako dun sa kabila pumasok na pinasukan natin kanina. Kasi dito ako binaba ng driver. So, medyo na-trauma ako kasi sabi ko, Lord, sana hindi ako nagkamali ng decision. Kasi nga, dilapidated yung place. Tapos, kung makikita nyo, guys, meron siyang, ayan, papakita ko sa inyo. Meron siya mga display na mga ganyan, yung mga lumang typewriter, mga lumang video camera na malalaki na Sony, ganyan. May mga luma siya na mga design na mga ganitong mga Petromax and everything, ganyan. So, they are decorations. Pero for me, it does not help. Kasi, dumi niya tingnan. Oo, madumi na nga yung place, tapos ang dumi pa ng mga decor. So, instead na makatulong, instead na makapag-decorate, naging na siyang basura, naging napakalaking basurahan ng lugar. So, I guess those decoration like old pieces will work kung squeaky clean yung lugar, kung malinis talaga yung lugar. Pero kung madumi na nga yung lugar, tapos ganun pa yung mga decoration, madumi na nga. So, if you'll observe, guys, yung swimming pool ang dumi. So, ako, kinuha ko tong place na to kasi gusto ko may swimming pool kasi it relaxes me. Saka, every time I wanna swim, I can. So, pero yung swimming pool, yung tubig, guys, ang dumi and walang naliligo doon. Nakatambay lang sila doon sa palibot ng swimming pool pero walang naliligo kasi parang dumi ng tubig. Now, ang drama dito, guys, sa hostel na to is they call everyone a member of the family. So, true enough, parang ito lang yung hostel na experience ko na pag lumabas ka, everybody is waiting for you to have a conversation with them, for you to have friends with them, to be friends with them. Unlike sa iba na deadmahan, walang pansinan. Dito, you are part of a community. Everybody is gonna ask you to play games with them, like play cards with them. Kagabi may nangyaya sa akin na Indian na maglakad-lakad daw dito, kaso lang hindi pwede ako kasi nag-online mass ako. Tapos meron ako naging kaibigan na Japanese student na lalaki. So, ang saya lang. Tapos, free dinner siya every night. Pero yung dinner, guys, na-shock ako kasi I never thought na, kasi hindi ko pa na-try buong buhay ko na kumain ng veggies lang. Kumbaga, di ba, Filipino meal, kompleto siya. May veggies siya, may isda siya, or may karne siya. Dito, guys, since siguro free dinner, tapos parang para tipid, it's all veggies lang. Like, they have, like, basta veggies lang siya. I never thought na magiging masarap pala siya. Kaya nung nasabi sa akin nung isang naka-check-in dito na veggies lang daw, lumabas ako at kumain ako sa labas kasi hindi ko talaga carry pag veggies lang. So, nung naghanda na sila nung gabi, pumila ako, kumain ako kasi nga gusto ko matry kung ano yung lasa. It was really, really good. Nakadalawang plates ako, guys. So, I guess, I'm not gonna eat outside anymore pag gabi. I'm gonna wait for the dinner kasi masarap siya kahit na veggies lang siya. Okay, so again, going back, they call everyone a part of the family. It's a community. Everybody is waiting and inviting everyone to be their friends.
tapos naka-chill sila doon. Tapos ang ano guys, ang kaninang umaga pagising ko, alas 3 na ng madaling araw, umiinom pa sila, nakaka-chill pa sila lahat, mga nakahiga pa sila doon sa ano and everything. Parang ayaw matulog. I remember nung kabataan ko, ganun din ako, ayaw ko matulog. Gusto ko laging gabi, gusto ko laging umiinom. So, yun. Tapos, wala naman. So ito yung hostel. Meron lang akong ano guys, meron lang akong mga pointers. Pag sinabi sa booking.com kunwari kayo nag-book na it's not in the center, expect it na it's not in the center. So katulad nito, it's not in the center. So malayo. So kung kailangan pumunta dun sa touristy place like sa beach, mag-aano pa ako, magmumotor pa ako. Pero okay lang naman din. Kumbaga ang ano lang is, ang drawback lang is kunwari, kung nandun ako sa center, paglabas ko, nandun na kaagad yung mga places to see, like you have the bars and the cafes and all. Samantalang dito, for you to experience that, kailangan mo pang magmotor palabas. So, mabuti na nga lang, since ano dito, tirahan, since subdivision, maraming mga nakatira sa Kamay Hospital, maraming mga kainan. So, hindi siya mahirap humanap ng makakainan. So, I guess guys, ayoko na masyado magsalita kasi baka kung ano pang masabi ko. But this is really a different place for me. First, sanay ako sa Ubod, saka sa Tiangco na napakatahimik. Ito city. Kuta is a city. Tapos sanay ako doon na ang ganda-ganda at ang linis-linis nung hostel ko sa Tiangco and sa Ubod. Dito, very rough. Oo, parang brusko, mga rasta ang dating guys ng mga receptionist dito. Isipin nyo receptionist nagbabantay, nakahubad sa nag-iyosi. So, that's how they do it. Kanya-kanyang attitude, kanya-kanyang vibes. You just have to go with it. Pasalamat na lang ako kasi yung place ko, yung own space ko is very clean. Very clean yung mattress, very clean yung pillows ko. Tapos, basta malinis naman siya. Hindi ko lang sure kung malinis yung ilalim at yung mga gilid-gilid. Pero, okay na ako basta malinis ang higaan ko at pillow ko, okay na ako doon. So, ano pa ba? I guess that's it guys. Thank you all so much for watching. Have a great day and God bless. Mama, please don't forget to subscribe. Mama. Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!